Isang magandang umaga sa ating lahat, mga mamamayan ng lungsod ng Taguig. Narito po ako muli para po sa isa na namang episode ng Source of Strength at patuloy na dalangin ng pamahalang lungsod ng Taguig na makasumpong tayo ng kalakasan mula sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa programa pong ito. Saglit muna po nating idulog sa Panginoon ang atin pong pagbubulay ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito patuloy po namin kayong itinataas, pinupuri at pinasasalamatan sa inyong patuloy na pag-iingat sa aming mga buhay. Ganon din po sa inyong probisyon sa araw-araw na aming pangailangan. Salamat din po na alam namin kayo ang aming tagapag-ingat mula po sa paglaganap ng COVID-19 virus. At sa inyo po namin ipinagtatagubilin ang aming mga buhay, maging ang mga nalalabing sandali sa pagbubulay ng iyong salita. Minsan pa, hayaan mong makasumpong kami ng biyaya ng buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Isa po sa katotohanan na lagi nating naririnig dito po sa lungsod ng Taguig ay ang mga katagang I love Taguig. Ang sabi nila, hindi ka taga rito, hindi ka Tagigenyo kapag ka hindi mo alam yung linya na yan. I love Taguig o I heart Taguig. At ang ibig sabihin lamang niyan ay hindi lang natin minamahal yung pong mismong lungsod natin, kundi minamahal natin yung mga taong narito sa ating lungsod. And it could also be translated as we are people who really care, not only for the city, but for the citizens of the city. Ngayon pong umaga, hayaan nyo pong makapagbigay ako ng kaunting ambag sa pagpapahayag o kaunting paliwanag hinggil sa pag-ibig na ito. Kaya pinamagatan ko po ang mensahe na ang pangingibabaw ng pag-ibig, the supremacy of love. At gagamitin ko po ang talata mula sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. I'm going to read it from 1 Corinthians 13, 1 to 4. Ang sabi po niya sa New King James, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I can remove mountains, but have not love, I am nothing. Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Babasahin ko po sa Tagalog. Unang Korinto, Kabanatang 13, 1-3. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiyang na maingay. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos o umunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Wala akong kabuluhan. At sa huling talata, verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pangingibabaw ng pag-ibig. Una, dapat mangibabaw ang pag-ibig sa ating mga pananalita. No? Kapag ang ating pananalita ay wala ang pag-ibig, ay ang sabi ng talata ay para lamang daw tayong kampanang umaalingaw-ngaw o pumpiyang na maingay. Ang ibig sabihin, speaking without love is simply a noise. Yan daw po ay ingay lamang. Sabi sa English ay, though I speak with the tongues of men and of angels,
But have not love, I become a sounding brass or a clanging cymbal. Kaya po upang umabot at makarating sa puso ng ating kausap, yung ating sinasabi, kailangan po yung sangkap ng pag-ibig kapag tayo po ay nananalita. Ikalawa, dapat mangibabaw ang pag-ibig sa ating mga kaloob na galing sa Diyos. Ang tawag po namin dyan ay the spiritual gifts, no? To operate in the spiritual gifts without love, we become useless. Tingnan niyo po ang sabi sa verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, at kung nasa akin ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Do I have the gift of prophecy? O nakakapagsalita ka ng mensahe galing sa Diyos and understand all mysteries. May karunungan ka, may kakayanan kang umunawa ng lahat ng hiwaga. And all knowledge, lahat ng kaalaman. And though I have all faith, matinding pananampalataya, nakakapagpalipat ng bundok. Kahit na ganito ka kahusay, ganito ka ka-gifted, kung wala naman daw pong pag-ibig, ang sabi diyan, I am nothing. Sa ibang salin, I am useless. No? Ako'y walang pakinabang. Tingnan niyo po, no? Ganun pala, kanina kahit na gaano kakahusay manalita, na pagka ikaw ay nagsalita, talagang tumatayo yung mga tao upang ikaw ay palakpakan. Ngunit kapag wala yung pag-ibig doon, nagawa lang nating magpapalakpak ng tao. But it has never communicated any message to the hearers or to the listeners. Ikalawa, sabi naman dito, kapag gifted ka, sobra pa ka-gifted, no? Sabi rito, yung kakayanang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, nauunawaan mo yung mga hiwaga, may kaalaman ka, lahat ng kaalaman na sa iyo at lahat ng pananampalataya, nakakapagpalipat ka na bundok, matinding pananampalataya yun. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. We become useless. I am nothing. I am nothing. Ikatlo at ang panghuli, hindi lamang dapat mangibabaw ang pag-ibig sa ating pananalita, hindi lamang dapat mangibabaw ang pag-ibig sa ating mga kaloob at paggamit ng mga kaloob na galing sa Diyos. Ikatlo, dapat mangibabaw ang pag-ibig sa ating mga pagbibigay, sukdulang ito ay sakripisyo. Tingnan niyo po rito, no? At kung ipamigay ko man, matinding giving yan, ang lahat ng aking ari-arian, sobrang pagbibigay, lahat ng ari-ari bibigay, at ialay ang aking katawan upang sunugin, hiro-hiro. Talagang buong katawan ibibigay. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. No, sabi sa English ganito, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I gave my body to be burned, sobra sacrifice niyan, but have not love, it profits me nothing. Kaya po, mahalaga yung paghahari, yung pangingibabaw, yung primacy ng pag-ibig. At ito nga po yung gusto nating payabungin dito po sa ating lungsod. Hindi lamang yung pagmamahal dun sa ating lungsod, kundi isang uri ng pagmamahal sa mga mamamayan na ipapakita sa ating pananalita, sa ating mga kaloob, at dun sa ating mga pagbibigay. Kasi kapag wala ang pag-ibig, nagiging walang kabuluhan ang lahat. Sabi nga natin, ulitin ko, without love, my speech simply become a noise. Without love, my giftedness becomes useless. And number 3, without love, my sacrifices, my givings, profits nothing. Mga minamahal na mga tagigenyo,
Tayo po ay nasa ilalim pa rin po ng quarantine. At kung sakasakaling nakagawa na tayo ng mga sakripisyo, nagawa na nating yung mga bagay na talagang buwis buhay, kumbaga, talagang hinarap natin yung mga panganib. Ngunit nakaligtaan po natin yung pong sangkap ng pag-ibig, hindi pa huli. There's still much to be done. But this time, let's do it with love. And if ever, kung sakasakali namang sa loob ng halos humigit kumulang 4 na buwan, ay hindi pa natin na ipadama itong pag-ibig na ito, hindi pa rin po huli. We have still time to share something, to speak something, and to do something with love. Maipadama natin ito sa ating kapwa, itong pag-ibig na ito na nanggaling din mismo sa ugali, sa karakter ng ating Panginoon. No? Kaya nga po ngayong umaga na ito po ang aking paalala. Yayaman din lamang tayo ay nasa isang lungsod na sumisigaw, yes, I love Taguig. We dream big, we think big. Yes, we love Taguig. We love the Taguigeños. Now we do it more into a more deeper way. Let's speak with love. Let's operate in our giftedness with love. And let's do even our sacrifices, our givings. Let's do it with love. So, saglit po nating idulog sa Panginoon itong maikling paalala sa ating lahat na huwag nating kalimutan na gawin ang lahat ng mga bagay ng may pag-ibig. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong umagang ito sa biyaya at kalakasan na iyong ipinagkaloob sa amin. Humigit kumulang 4 na buwan na kami na naka-quarantine dahil po sa pandemya na ito. At marami na rin pong nagawa, marami ng sakripisyo, marami ng salita ng kalakasan, marami ng mga ayudang na ipamigay. Nagpapatuloy po kami na tumitingin sa inyo na sa malaot madali ay matatapos na po ito pong aming suliraning ito. Upang sa ganoon, kami po ay makapagpatuloy na at makapag-recover na rin kami sa aming ekonomiya. Makamove on na ang lahat. For the meantime, Panginoon, nais din naman naming gawin ang lahat ng mga bagay nang dahil sa pag-ibig. Sapagkat alam po naming dapat ito ang mangibabaw sa lahat ng mga bagay na aming ginagawa. Upang sa ganoon, maging pakinabang ito sa amin. Upang sa ganoon, Panginoon, ito po ay hindi lamang pakinabang, ito'y maging kagamit-gamit sa lahat. Maraming salamat po at patuloy kong idinataas at idinadalangin sa inyo ang aming punong lungsod, Mayor Lino Cayetano. Patuloy mo po siyang pangunahan sa panahong katulad po nito. Maaring medyo matindi ang kahirapan sa pamumuno pagdating sa mga sitwasyong nasa krisis ang aming bansa. Pero salamat po dahil alam naming sa pamagitan ng kanyang pamumuno ay naitatawid po kaming lahat. Nagiging maayos ang lahat. Pangunahan mo rin po ang aming Vice Mayor Ading Cruz at lahat ng kanilang mga kabalikan na humuhubog ng mga alituntunin at batas. Ganon din po ang amin pong administrator at ang Chief of Staff ng amin pong mayor. Si Atty. Nino, si Atty. Noli, at lahat po ng kanila pang mga kasama, lahat ng staff. At ganun din po ang mga frontliners namin, ang mga patuloy na humaharap sa mga tao na hindi inaalintana ang posibleng panganib ng contamination ng COVID-19. Hayaan mong ang inyong pag-iingat ay maranasan
ng bawat isa, lalo na ng lungsod ng Taguig. Pagpalain mo rin po ang aming Speaker Alan at ganun din po ang amin pong Congresswoman Lani, ang amin pong Senador Pia Cayetano, hanggang sa aming Presidente Rodrigo Duterte, at lahat ng mga namumuno sa aming bansa. Pagpalain mo po silang lahat, pangunahan at ingatan. At hayaan mo, Diyos, na maranasan naming lahat ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Nais ko pong ipagkatiwala sa inyo ang lungsod ng Taguig at ang lahat ng mamamayan sa lungsod na ito. Ang pag-ibig mo ang maghari sa buhay ng bawat isa. Ang kapayapaan ay sumaming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.